Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang mainit matindi itong sa patuloy na away ni Senador Bongo at siyempre itong anak ng dating Presidente Digong na si Mayor Basti. Huwag mong gamitin sa propaganda ang aking tatay. Yan ang matinding panibagong banat ni Senador Basti dito kay Senador Bongo. Nako po, naniniwala po ba kayo na ito ay isang drama lang, mga kaibigan? O naniniwala po ba kayo na ito ay isang makatotohanan? Iyan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna mga kaibigan. Shoutout po sa lahat, pampagana. Huwag po kayong magsasawa. Sana sa aking sana sa inyong pagsuporta dito sa aking maliit pa na YouTube channel. At para naman sa lubos nyo pong pangunawa at maunawaan, ito ho, naka-plus dyan po sa screen ang ating tatalakayin. At itong si Bongo ay nag-live ho kahapon at pinuntahan diyan sa kanyang bahay itong dating Presidente Digong. At sabi nga doon sa kanyang live ay kasama niya sa kanyang live itong dating Presidente Digong ay hindi niya iiwan itong si Digong kahit saan aalagaan at marami pang iba ang kanyang sinabi. Subalit na panood ho nitong sanak na si Mayor Basti at ang sagot niya, huwag mong gamitin ang aking tatay sa pamamagitan ng iyong propaganda. Mga kaibigan, ito pong ipapakita ko sa inyo ay isang mayroong halo na Bisaya na pananalita. Subalit yung iba ho ay naiintindihan natin at nagbatay din ho tayo sa ilang mga komento, mga kaibigan, na napakadami ang nagsasabi na huwag mong gamitin ang kanyang tatay dahil mismong anak na ang nagsasabi na huwag mong gamitin si Tatay Digong. Mga kaibigan, para po sa lubos niyo pong pangunawa ay iyan pinakita ko sa inyo at basahin po natin kung sino man ho ang nakakaintindi ng Bisaya. Dahil hindi po ako nakakaintindi ng Bisaya, pwede ho niyong i-translate sa Tagalog diyan sa comment section. But disclaimer lang ho, pinag-aralan ko na po ito kung ano ang ibig sabihin. But ang i-highlight po natin dito, ang gustong ipunto ni Mayor Basti laban dito kay Senador Bongo ay huwag mong gamitin na propaganda ang aking tatay. Ito po, basahin po natin. There is a time for everything, and the time is now to stand against tyranny, Mr. Bongo. Sige raga selfie nga na ayuda ginahatag, and if not selfie, ano akong amahan gay gamiton nimo for publicity. So naunawaan ko po doon, mga kaibigan, na ang pinupunto ni Mayor Basti ay huwag mong gamitin ang aking anak, ang aking tatay sa pamamagitan ng publicity. Wala kay imuhang ikabarog nga kaugali ngog politika. Read your own caption and reflect if you are really actually doing what is you're seeing posing. The hottest places in hell are reserved
For those who in times the great moral crisis maintain the neutrality. Ayan. Talagang matinding banat na naman po ito, mga kaibigan ni Mayor Basti dito kay Senador Bongo. Dahil wag mong gamitin na publicity ang aking tatay. Mga kaibigan, dahil doon sa kanyang live nga, ay ito, babasahin ko po muna bago tayo dire-diretso. Ito yung caption at sinabi ni Bongo dito sa kanyang live na kasama itong si Digong. Buhat naman kay Bongo, gaya ng parati naming sinasabi, there is always a time for everything. Ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ay talagang yan ang galing mong mangampanya, Senador Bongo. Hindi ko pinagtatanggol dito si Mayor Basti at hindi ko rin pinagtatanggol dito si Senador Bongo. Tayo po ay nagbibigay ng kakulang komentaryo dito na nagbabashi dito sa nga po yung mga pinalabas nilang statement. Ituloy po natin. Tulad ng payo ni PRRD sa mga akin mula noon hanggang ngayon, gawin ang tama, gampanan ang tungkulin sa bayan at unahin ang interes ng mga Pilipino. Talagang dapat hindi ka na ganito, Senador Bongo. Sasabihin mong gampanan ang tama, gampanan ang tungkulin sa bayan at unahin ang interes ng mga Pilipino. Hindi mo deserve na sabihin ito, Senador Bongo. Ang inuuna mo ay interes ni Kibuloy. Ang inuuna mo ay interes ng iyong mga kaibigan na dapat hindi mangyari yan. Nasasabi mo lang hito ngayon, dahil re-electionist ka. Kumukuha ka ng simpatiya, nagpapabango ka. Ang gusto kong ipunto. Mga kaibigan, wala po sanang ika nga po questionable dito. From the start na ginagawa mo ito, itong tungkulin sa bayan, unahin ang interes ng mga Pilipino, kung noon mo pa ginagawa mo ito, walang magko-question sa iyo. But ginagawa mo lang ito? At wala pang kasamang aksyon. Ay nitong panahon, na napakalapit ng eleksyon, nangangampanya ka lang Madaling magsabi ikaw ng ganyan, ba't pangitaho, ilang tao lang ang ginagamit mo dito sa pansariling interest, dito sa iyong interest ng Pilipino. Walang aksyon, puro kasabi, propaganda. Hindi ko po pinagtatanggol itong si Mayor Basti. Tama ang sinasabi ni Mayor Basti, ba't hindi ko siya pinagtatanggol? Huwag mong gamitin propaganda, publicity ang kanyang tatay. Huwag mong sabihin na unahin ang interes ng Pilipino. Bakit sa West Philippine Sea? Hindi ka man lang nagsasabi na ganito dapat, hindi dapat gawin yan sa ating kapwa Pilipino. Ba't mabilis ka pa sa alas 4 ipagtanggol si Kibuloy? Nandiyan ka sa rally, ang sinisigaw mo, justice for Kibuloy. Instead, na sabihin mo, justice sa mga biktima ng Kibuloy. Nasabi mo at nagawa mo na humihingi ka ng hustisya kay Kibuloy dahil kaibigan ni Digong, kaibigan mo din, bayad utang, nakampormiso ang iyong pwesto sa gobyerno ng pambayad utang. Kaya deserve mo din. Hindi ko kinakampihan dito si Mayor Basti. Deserve mo din sabihan. Deserve mo din na banatan ka. Na ika nga po, ginagamit mong publicity
ang mga sinasabi mo dito, ginagamit mong publicity ang tatay ni Mayor Basti. Iyan po ang katotohanan. Dito pa, bilisan natin, kulangin tayo sa oras. I support the Dutertes and my fellow Dabaweños dahil ako ay isang Dabaweño. Ang pamilya ko ay galing sa Batangas. Lumaki na rin ako sa Metro Manila. Bisaya na rin ako at itinuturing ako na adopted son ng maraming munisipyo, lungsod at probinsya. That is why my loyalty is and will always be with the Filipino people. Ito pa rin. Nababasa ko diyan sa comment section. Dito sa sinasabi ni Mayor Basti na ginagamit mong publicity ang kanyang tatay, ang dami yung nagbibigay ng public opinion. Lumalawak na ang iyong ikangapoy mga lugar na iyong kinalakihan. Dati sinasabi mo lang, pag pinagtatanggol mo, si Digong, ay mismong taga Davao ka lang. Mismong taga Davao ka lang, walang iba. Lihiti mong taga Davao ka at doon ka lumaki. Ba't ngayon nung malapit na ang eleksyon, makakuha ka lang ng boto, Senador Bongo? Ito ang sinasabi mo, uulitin ko. Nasana, dahil ako ay isang Dabaweño, ang pamilya ko ay galing sa Batangas, lumaki na rin ako sa Metro Manila. Bisaya rin ako at itinuturing ako na adopted son ng maraming munisipyo. Yan, ang galing mambula, no? Adopted son na siya ng maraming munisipyo. Yan din po ang pinag-ihimuto nitong mga nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section sa puso ni Mayor Basti na lumalawak na. Hindi na siya taga Davao na lehitimo. Dahil dati sinasabi niya na taga Davao siya na lehitimo nung kabanguan pa. Nung kasagsagan pang nanunungkulan itong dating Presidente Digong at walang ibang may adapt sa kanya na munisipyo. But ngayon nung medyo alam niyang nalalaglag na niya ang pangalan ng mga Duterte, nagkakaroon na po at sumisingaw na mga baho, ay adopted son siya ng maraming munisipyo para lang makakuha ng boto. Mga kaibigan, muli kong ulitin, ay kayo po ba ay naniniwala na ito isang drama lang ginagawa ni Mayor Basti sa kanilang patuloy na awayan o ito ay isang makatotohanan na? Tama po ba ang sinasabi ni Mayor Basti na ginagamit lang ni Senador Bongo ang kanyang tatay for publicity? Alam nyo, mga kaibigan, dito wala akong pinapanigan sa dalawa na ito. Ito po ay parehas na manggagamit. Mga kaibigan, hindi po ito pakikinabangan ng taong bayan sa interes ng taong bayan ang kanilang pinagagagawa. Kaya sila kung ito man ay isang drama, humihingi po ng mga simpatiya at boto sa nalalapit na eleksyon. Huwag po tayo magtiwala sa mga ganitong estratehiya at taktika nitong dalawang ito dahil mabibiktima po tayo nito ng kanilang political strategy na ika nga po'y marahas, hindi kapakipakinabang kapag ito ay nanungkulan. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palakpakan.